Nanindigan si Senate President Pro Tempore at Chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, na ebidensya ang nagtuturo kina dating Senate President Francis G. Escudero at kina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Kaya hindi sila inalis sa draft report ng komite na nagre-rekomendang kasuhan sila. Pangunahin anyang naging basihan ang rekomendasyon para makasuhan sila. Sa naturang draft report ay ang mga lumutang na impormasyon mula sa mga pagdinig kaugnay sa rekomendasyong paghahain ng plunder at iba pang kasong kriminal. Sabi ko nga, based on facts, based on evidence, and we should be led by or we should follow the evidence. Ani Lacson sa isang panayam. There's no doubt, maski former senator, incumbent senator, basta na-mention doon, their names will be mentioned definitely. Because if I omit their names, I might as well omit other names na mentioned din during the hearings. And hindi ko naman gagawin yon. Dagdag ni Lacson. Matatandaang nag-leak ang kopya ng naturang draft report kung saan pinakakasuhan ng malversation, direct bribery, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., Escudero, Villanueva, Estrada, dating Caloocan City Representative Mitch Cahayon Uy at iba pa. Sinabi rin ni Lacson na nakonsulta na ang ibang mga miyembro ng komite at nagkasundo silang baguhin ang ilang bahagi nito, pero siniguro niyang hindi binabago ang sustansya nito. Tanging mga salita ang binago upang magamit ang mga salita ng wasto. Giit ni Lacson. Sa Lunes, maaring ibalik ni Lacson sa mga miyembro ng komite ang isinaayos na kopya. Samantala, ito pala ang dahilan kung bakit tila galit na galit si Senator Joel Villanueva kay Senator Ping Lacson. Matatandaang ibinunyag ni DPWH District Engineer JP Mendoza sa Senate Blue Ribbon hearing na nagre-request umano si Senator Joel Villanueva ng 1.2 billion pesos. Ngunit ang maibibigay lang umano ni dating DPWH Secretary Bunuan ay 600 million. Ipinakita rin ni JP Mendoza ang mga text messages ni na Senator Joel Villanueva at dating District Engineer Henry Alcantara bilang patunay na nagkaroon di umano sila ng transaksyon. Pinabulaan na naman ito ni Villanueva at iginiit na walang makikita at wala siyang inilagay na 600 million pesos sa General Appropriations Act o GAA habang hawak nito ang libro ng GAA. Ngunit sumingit si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Ping Lacson at sinabing for transparency at kaalaman ng publiko na ang 600 million insertions ay totoong wala ito sa GAA pero ito ay nasa unprogrammed funds. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturean, isang kayang ialat ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actually, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para
Ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung project po, lumabas po siya ng 2023, wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na Excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? pinapicturan po sa akin Sino kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung cellphone niya. Yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Ang binigay mo raw, list of projects, hindi yun. Kumbaga, nung yung 600 million na na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, ito po yung nasan po. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon sa, yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, mga school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. Ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman. Manifestation lang, with the permission of Senator Gono. We want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items Eight with po. 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po, Your Honor. O ito, pag-usapan natin ito, bakit masyadong mainit si Senator Joel Villanueva kay Senador Ping Lacson? Talagang grabe na ang pikon niya kay hindi lang pikon, galit na talaga, sobra. Kita naman natin yan nung isang araw. Nung isang araw lang. Nung nagkaroon ng yung nagkaroon ng sana pagpapalit ng liderato ng Senado. Ngayon, si Joel Villanueva, tinatanong ng media, anong masasabi niyo po doon sa Blue Ribbon Committee Report, yung draft Blue Ribbon Committee Report? Ang sabi ni ni Joel Villanueva, kung ano daw na committee report, yung report ng one person or yung committee? Talagang siya, galit talaga siya. ito, pakita natin yung na yon. Alam ko napanood niyo na to, pero panoorin niyo ulit. Sir, sa draft, the draft report, sir. Sir, that was just a draft yet. Draft pa rin. Ayan. Kita nyo, galit talaga siya. Sabi niya, yung tungkol sa Blue Ribbon Report. Siyempre, pag sinabi nating Blue Ribbon Report, si Senador Ping Lacson. Galit talaga siya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ngayon,
Ano ba ang dahilan at grabe ang galit niya? Bukod doon sa report na yon na talagang pinapanindigan talaga ni Senador Ping Lacson, hindi niya babaguhin yun. Hindi niya aalisin yung recommendation na kasuhan si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada. Talagang sabi ni Senador Ping Lacson, ano yon? Non-negotiable yon. Pero makikita nyo dito sa video, ito talaga yung dahilan bakit grabe ang galit ni Villanueva kay Lacson. Panoorin nyo ito mga kabunyog. Ito yung nangyari yung pagdinig ng Blue Ribbon. Sa pagdinig ng Blue Ribbon, nandun syempre ang nagpipreside na si Lacson. Tapos, nandun si Villanueva. Ngayon, ang resource person ng araw na yon ay si Bryce Hernandez. Nandun din si Alcantara, pero nung time yata na yan, si Alcantara hindi pa nagtitistigo laban kay Villanueva eh. Si Bryce Hernandez pa lang. Ngayon, sa video na yon, ang pinapanindigan ni Villanueva, sabi niya, kasi sabi ni Bryce Hernandez, mayroon daw humingi daw ng 1.2 billion na proyekto si Joel Villanueva. Humihingi sa DPWH ng 1.2 billion na proyekto. Ang proof nun ay yung palitan sa text messages ng kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara at saka si Villanueva. Kasi ang nag-uusap talaga si Henry Alcantara at si Villanueva. Pero alam ni Bryce Hernandez yun. Kasi nag-uusap si Bryce Hernandez sa si Alcantara. Kaya lang ang nagkikwento na humihingi nga ng 1.2 billion na halaga ng project si Villanueva, si Bryce Hernandez, kasi hindi pa noon nagko-cooperate si Alcantara. Sabi ni Bryce Hernandez, ang hinihingi po 1.2 billion, kaya lang ang mabibigay lang daw ni Secretary Bunuan 600 million. Tapos pinakita niya yung mga messages ni Alcantara at saka ni Villanueva. Ngayon, nandun si Villanueva, inaano niya yon, dinidestroy niya yung sinasabi ni sinisira niya yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Sabi niya, tingnan mo dito sa GAA, sa General Appropriations Act, kung may makikita ka dito na 600 million na projects na ililagay ko. Hawak-hawak pa ni Villanueva yung General Appropriations Act. Sabi niya, tingnan mo dito kung mayroon. Ngayon, totoo naman, wala naman talaga doon. Totoo, wala talaga doon sa GAA. Pero sino ang sumingit? Sumingit si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, para sa transparency at sa kaalaman ng publiko, totoo naman yon, wala talaga dyan sa GAA, pero nandito sa lista, mayroon ditong tigi 85 million, 85 ba yun o 75? Walong proyekto, sabi niya, 8 proyekto na 75. 8 proyekto na tigsi 75 million. Pag tinotal mo yon, 600 million. At ito ay mga projects na nasa Bulacan. Ngayon, wala nga ito sa GAA, pero nandito ito sa unprogrammed funds. Kinuha sa unprogrammed funds. Ibig sabihin, ang pinapalabasan ni Villanueva, wala daw sa GAA yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Pero ang naglabas na ngayon kung ano talaga yung totoo, wala nga yan sa GAA pero nasa unprogrammed funds. Si Lacson. Kaya matindi talaga ang galit niya ni Villanueva kasi si Lacson talaga, sinasabi niya talaga kung anong totoo. Lumulusot na sana si Villanueva eh. Binuko pa ni Lacson eh. So, napanood nyo? Napanood nyo yan mga kabunyog, mga kababayan? Ang yabang pa sana dyan ni Joel Villanueva, no? Kasi talagang ini-insist ni Bryce Hernandez na mayroong 600 million na insertion si Joel Villanueva. Kaya lang, ang sinasabi ni Joel Villanueva, binasa niya daw lahat. Yung GAA, yung General Appropriations Act, wala daw doon na 600 million. Yun, mayabang siya. Kaya lang, biglang sumingit si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, for transparency, wala nga talaga sa GAA ito.
Pero nasaan program funds ito? Tiningnan ko, 8 items, tig si 75 million. Pag tinotal mo ito, 600 million. Ito yung insertions ni Senator Villanueva. Patay. So ang bumuko kay Joel Villanueva ay si Senador Ping Lacson. Kasi honest si Senador Ping Lacson eh. Ha? Masaktan ka na kung masaktan. Hindi naman alam ni Bryce Hernandez yun kung saan nga makikita yun eh. Yung pinagmamalaki ni Joel Villanueva, parang kinukonfronta si Bryce Hernandez, walang 600 million akong insertions. Ito, hawak ko ang GAA. Ano yan? Tingnan mo dito sa GAA, wala ito. Kaya lang, ang bumara na sa kanya, si Ping Lacson. Kaya matindi. Siyempre, senador yan si Ping Lacson, may access yan. Sa Blue Ribbon Committee chairman yan, may access yan sa iba-ibang mga data. National Expenditure Program, mga insertions, GAA, diba? Nung ni-raise niyo na issue na yun ni Senador Ping Lacson, na nahimik na si Joel Villanueva, hindi nakapagsalita. Ha? Kasi nung una, sinasabi ni Bryce Hernandez, actually po, ang ni-request niya 1.2 billion. Kaya lang, ang sabi daw ni Secretary Bunuan, ang kaya lang ibigay ay 600 million. Yan yung nagyayabang si Kasi ini-insist talaga ni Bryce Hernandez, 600 million ang binigay ng DPWH, hindi kaya yung 1.2 billion. Pinakita pa yung text messages ni Villanueva kay Alcantara. Kaya lang kinounter ka agad ni Joel. Sabi ni Joel Villanueva, tingnan mo, may hawak ako ditong GAA o wala ditong 600 million. Yun. Ang yabang ni Joel Villanueva. Sabi ni Joel Villanueva, hanapin niyo po Mr. Chair, niya po dito Mr. Chair, kung mayroong insertion si Joel Villanueva. Binasa niya daw yung buong GAA. Wala daw doon. Pero ang problema, si Senador Ping Lacson sumingit. Sabi ni Senador Ping Lacson, manifestation. Nakita nyo? Diyan makikita nyo sa video na yan. Bukong-buko. Bukong-buko si Joel Villanueva. Joel is lying. Si Senador Ping Lacson ang sabi niya, for transparency lang. For transparency lang. Nandun sa unprogram funds, dun kinuha, hindi sa GAA. Nakita niyo na, mga kabunyog? 75 million na projects. Pag tinotal mo yun, 600 million. Hindi na nakapagsalita si Joel Villanueva. Parang ang reaksyon siguro ng Joel Villanueva, binuko naman ako nito. Doon actually galit na galit sila kay Lacson at Soto. Kasi si Lacson saka sila Soto, kung may ebidensya, ilabas natin. Walang puprotektahan. Tingnan niyo hindi protektahan ni Senador Ping Lacson si Joel Villanueva. Nang kinaka-counter ni Joel Villanueva si Bryce Hernandez, ang yabang ni Joel Villanueva, wala naman daw sa GAA, hawak niya yung GAA, pinakita pa yung libro. Pero sabi naman ni Senador Ping Lacson, manifestation, just for transparency. Mayroon dito 600 million. Pag tinotal mo to, 8 tong items, tig 75 million. Ito na yung sinasabi mong insertions. Pero hindi ito nasa GAA, nasa unprogrammed appropriations. Kaya yung unprogrammed appropriations na yan, talagang yan ang isa sa mga pinagmumula ng corruption. Mga unprogrammed funds na yan. Hindi BICAM, hindi NEP, hindi GAA, unprogrammed appropriations, isa din yan sa source. Kaya dyan nagalit. Kaya makikita nyo talaga, grabe ang galit nila Villanueva kay Senador Ping Lacson. Nakita nyo yon mga kabunyog, mga kabayan? Yan yung preba, Yan yung preba. Hindi na naka-imik si Joel Villanueva, na-expose siya nahubaran siya kasi talagang sinabi ni Senador Ping Lacson, nandito, 600 million ito pag tinutal mo, 8 items, tig si 75. Yan mga kabunyog, mga kawan. Dahil doon, inimbestigahan na yan. Nag-imbestiga ang NBI. Kaya dyan yun na nakita, bakit ang daming kaso ni Joel Villanueva? Napakaraming projection. Walong tig si 75 million yun. Bawat isa doon, isang kaso niya. Malversation. Kaya yan. Yan ang ngayon yung kinakaharap na kaso ni Joel Villanueva. Sino ang nag-raise niyan? Si Senador Ping Lacson.
Kaya galit na galit siya kay Senador Ping Lacson. Si Joel Villanueva, mga kababayan, ay eto na. Ang DOJ, eto na ha, DOJ kinumpirmang submitted for resolution na ang 3 malversation case laban kay Joel Villanueva. O, ano bang ibig sabihin dito, mga kababayan? O, kinumpirma ng DOJ na sinubmit na daw nila ito at hinahantay na lang, sa madaling salita, hinihintay na lang ang desisyon kung ito ba ay ikaso, ito ba ay ibasura, or ito ba ay mag-release na ng warrant. So sa madaling salita, mga kababayan, malapit na po. Kunting-kunti na lang hihimas na ng rehas si Joel Villanueva. Pakinggan po natin, mga kababayan. Department of Justice ay kinumpirmang submitted for resolution na ang 3 malversation case laban kay Senator Joel Villanueva. At ang kagawaran ay bukas naman na gamitin ang committee report ng Senado hinggil yan sa investigasyon doon sa usapin ng mga sangkot sa flood control scandal. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Ayan na, Bombo! Kinumpirma ng Department of Justice na submitted for resolution na ang ilang mga reklamong kinakarap ni Senador Joel Villanueva sa pagkasasangkot nito sa anomalya sa flood control. Patay, mga kababayan. Ako po. Ibig sabihin submitted, ibig sabihin na ipasa na. So, sa madaling salita, ulitin ko ha, DOJ kinumpirmang submitted for resolution na ang 3 malversation case laban kay Senator Villanueva. So, sa madaling salita, mga kababayan, si Joel, malapit na. No? So, ano bang ibig sabihin ng malapit? Ken, marami kasing meaning malapit nang hihimas ng rehas. Ito pa. Ito mismo ang ibinahagi at kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez kung saan kanyang sinabi na naihain na ng senador maging ang kanyang kontra sa laysay o tinatawag ng counter affidavit ungkol rito. 3 malversation case ang kinakarap ng dato ng mga batas matapos siyang madawid sa anomalya, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Kaugnay niyan at pakinggan ang pahayag ng Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice sa naglap na punong balita ngayong araw. Nako. Of which kasama na si Senator Joel Villanueva have been submitted for resolution. So, ibig sabihin, nakapag-file na siya ng counter-affidavit niya, kompleto na yung documents sa harap ng prosecutor for them to make their finding whether or not prima facie evidence exists. So, as to when exactly, again, we're working with the timeline under the rule. Ibig sabihin, didesisyon na lang ng prosekusyon kung iakyat sa korte o isasampa bilang kaso o di kaya ibabasura ang naturang reklamo. Habang inihayag naman ng Department of Justice na bukas itong gamitin ang committee report ng Senado ukol sa investigasyon laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, gusto niya makita nila ang naturang report upang malaman ang ebidensyang nakapaloob rito. Maaari raw kasi magsilbi at magamit ito bilang lead ng National Bureau of Investigation sa patuloy na pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control. Subalit kanya nilinaw na hindi ito nangangahulugang magiging basihan na kaagad para sa pagsasampa ng kaso sa korte laban sa mga matutukoy na sangkot. Habang aminado si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon na kanilang hinihintay pa ang ilalabas na pinala ng committee report bago sila gumawa ng aksyon. Nako, mga kababayan. Diyos ko, mga kababayan, parang ramdam ko na. No? Parang ramdam ko na yung dito yung warrant, yung hihimas rehas Nako, mga kababayan, Diyos ko. Laka. Diyos ko po, mga kababayan, Joel Villanueva. Nako po. Patay ka dito. Hala ka. Diyos ko po. Oo. Opo. Aray mo. Ay, nako. Ay, Diyos niyo, Marimar. Oo. Hala ka, mga kababayan. Ito na, basahin natin yung mga comment, mga kababayan. Hindi lang dapat kulong, bawiin ang mga ninakaw. Ito nga, di ba? Sabi ni Scorpio, hindi lang dapat kulong, bawiin ang mga ninakaw. Di ba logi yung beauty queen yan? Di ba?
Hindi lang dapat kulong, bawiin dapat lahat ng ninakaw. Eh di, paano yung beauty queen yan? Mamulubi yung beauty queen, mawalan yun ng kondo. The Filipino people can't wait to see him in jail. Do, di ba? Lahat ng mga nasa comment. Itong isa, si Philippines, ayan. Dapat talaga makasuhan na yan at makulong. Pinalusot na nga sa dating kaso, umulit pa talaga, kapal ng mukha. Bilisan na please, sabi ni Broken Heart. Mabawas-bawasan naman sana yung mga pasakit sa bayan. Sabi ni Corazon Von C. Ayan, it's time na makulong na yan. Hindi naman talaga umamin yan kahit panay na ang nakaw sa kaban ng bayan. Oo, sunod. Sabi ni Mercedita Jose. Pinalagpas ni Martires, ngayon walang kawala, Rimulya. Bantayan na kahit wala pang warrant para paglabas ng warrant, huli agad. Kaya nga, di ba mga kababayan? Kasi baka magugulat na lang tayo, biglang lumipad yan, naka-private jet. Sandamakmak na ebidensya, pagkilos na lang ang kulang, huwag magpatumpik-tumpik pa, boom, karaka-raka. Sabi ni Rolando Relosio. Dito naman si Silo Joko. Ito sabi, DOJ, pakibilisan nyo, maimpluwensyahan mga yan, magbabago ang lahat pag nakasuhan sila, manginginig yung mga tuhod ng mga yan. Himas rihas ka na, Joel Cruz Villanueva pala. Sabi ni Ma'am Risa Alagena. Sana makasuhan ng ibang sangkot maliban sa kanila. Oo, dapat lang pati si Marco Beta bayaran ng China. Sabi ni Finger Money. Ito mga kababayan, hindi ako nag-ano niyan gawa. Ayan Finger Money Ayan comment ni Finger Money, dapat lang pati si Marcoleta bayaran ng China. Di ba? Saan pa yun? Saan yun? Nawala tuloy. Managot ang dapat managot, lalo si BP. Patay pati si Sara Duterte, nadaway ito. Aksyon ang inihintay ng taong bayan. Tagal. So what are they waiting for? Huwag nang payagan na makapasok sa loob ng Senado at nakakahiya, nakakasuka pa sila. Dapat yan managot at iba pang senador na sangkot para sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Magnanakaw na Joel pero nagmamalinis. Hindi lang isa kundi tatlo. Hindi lang minsan kundi pangalawa na. Gusto ulit ipa-dismiss pero hindi na ulit. Nakapagsuhol kaya, makukulong ang Joel is liar? Sabi ni Salvi Regines. Makasuhan na yan paglagpas. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nako, walang kadala-dala, di ba mga kababayan, kung naalala ninyo? Bakit mga pastor? Sir, si Marcoleta, judge, ang bagal magdesisyon, kaya tagal makulong ang mga kurakot. Actually, lang tayo, mga kababayan, Hintay-hintay lang tayo. Actually, naipasa na yan, kay Bong Revilla nga, kung naalala ninyo, napasa ngayon, after 3 days, ayun, sumuko, kusa, di ba? Nako, mga kababayan, di ba? Ito pa, isampa na kuya, kasuhan, bilisan. GIL, Joel, goodbye na sa... Diba? Ito na. GIL, goodbye na sa mistress mong pasarap noon. Iyak ngayon. Naku, goodbye daw. Salamat para sa loob siya mag-preach. Makapagbalik sa pananampalataya ang mga nakakulong. Tama. Sa totoo lang mga kababayan, tama nga sila doon. Sa loob, tapos sila doon. Bigyan niya ng aral sa loob ng kulungan. Turuan niya sa mga salita ng Diyos. Diba? Kasi total, mga demonyo naman sila. Sana, diba? Diba, mga kababayan? Isa lang ang solusyon para sa ma-prosecute yung mga magnanakaw ng pera ng bayan, martial law, sabi ni Arnel Piol. Actually po, so totoo lang Sir Arnel Piol, dito sa comment section nila, hindi po sagot ang martial law. Kasi minsan may rason din. Hindi, actually ganito mga kababayan, sa ngayon kasi kung mag-declare si PBBM ng martial law, maraming mga politician na mga nakapaligid kay PBBM na kunwari kaalyado niya, aabusaduhin yung martial law na yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Halimbawa, mag-declare si PBBM ngayon ng martial law para makulong itong mga magnanakaw, matigil ang korupsyon. Hindi. Alam niyo kung bakit? Maraming mga kaalyado ni PBBM na bayad ni Digong, abusaduhin ang martial law na yan. May possibility pa nga dahil sa martial law gagamitin nila, yayaman sila lalo
Kasi tandaan nyo mga kababayan, hindi lahat ng mga politician ngayon na nasa gabinete ni PBBM ay sa kanya. And the rest dyan, puro, mga kababayan, puro bayaran niyang nandyan. Oo, kasi bakit? Yung mga nasa paligid ni PBBM, si Digong kasi nakapag-ipon ng malaki. Si PBBM kasi walang naiipon kasi ayaw niya ng kurap. 'Di ba? Kaya may possibility na yung martial law na yan ay gagamitin ng mga kaalyado daw niya kuno ng mga plastic. No? Abusaduhin nila yan. Abusing of power. Gagamitin nila yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Dahil sa martial law, magugulat ka, mas matindi pang corruption dyan. Ma'am Rosana Regondo, hello po. Kasi bakit? Hindi ako naniniwala na pag nag-declare ng martial law si PBBM ay matapos ang korupsyon. Hindi po. Bakit? Kasi kadalasan po sa miyembro at mga kaalyado ngayon ni PBBM, lahat po yan ay mga hawak ni Digong sa liig. Hindi lahat ng nasa gabinete ni PBBM ay sa kanya. Yung iba dyan, plastic. 'Di ba? Wag yung pangaraping mag-martial law, mga kababayan. Kasi hindi lahat ng nakaalyado ni PBBM ay loyal sa kanya. Yung iba, sinasakyan lang siya kasi siya ang nasa power ngayon. Totoo yan, mga kababayan. Yung iba dyan, sinasakyan lang siya. Kawawa po tayo. Tayong Pilipino, tayong mga nasa laylayan ang mahihirapan kapag mag-martial law. Pero the rest, yung mga politician na nasa posisyon at nasa power ngayon kapag nag-martial law, syempre anong gagawin nila? Nakaupo na lang sila, nakatunganga na lang sila, wala na silang gagawin. Bakit? Kasi martial law Tapos, yumayaman sila ng yumayaman, wala silang gagawin. Gagamitin nila, abusing of power ang tawag doon. Na ma-abuse nila ang kapangyarihan. Totoo yan, tayo ang mahihirapan, mga nasa laylayan. Kaya, ito na nga, mga kababayan, sabi nga ng Department of Justice, confirm na submitted na ang 3 malversation case laban kay Joel Villanueva at didesisyonan na kung ikulong ba, ibasura, or ikakaso. Ngayon, yun, kulong o kaso or ibabasura. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ikukulong or ibabasura. Diba? So, yun ang ating pag-iisipan. Ano ba? Ikukulong ba siya o ibabasura? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.